Okay. Magandang umaga, mga kapatid, kaibigan. Narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, may kunting hihilingin ako sa inyo. Paki-subscribe lang po sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Jesucristo na ating Panginoong Tagapagligtas. Paki-subscribe Marlon Coret YouTube channel. Maraming salamat po. Tayo na ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa umagang ito. Narito na naman kami Panginoon para mag-aral sa iyong salita. Basahan mo po Panginoon ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng taga-pakinig nitong mensahe ito, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at sa magdalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, naming Panginoong tagapagligtas. Amen. Dito tayo mag-aral mga kapatid, kaibigan, sa Apokalipsis Kapitulo 21, versikulo 1 hanggang 8. Ito ang ating pag-aaralan dito sa Apokalipsis, o pahayag, o pinadayag, o revelation. Ito ang ibig sabihin nito sa Apokalipsis. Ito ang versikulo 1. Ito ang sinasabi dito. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay lumipas na at ang dagat ay wala na. Yan ang sinasabi dito. Bagong langit, bagong lupa, at ang dagat wala na. Lumipas rin. Binago ng Diyos ang lahat ng bagay nga nandito sa mundo. Langit at lupa, babaguhin ng Diyos. Wala nang dagat. Yan ang sinasabi dito. Kaya nga, may mga tao nga hindi naniniwala nga ang mundo ay babaguhin. Maniwala kayo dahil ang Diyos ang nagsabi nito. Itong salita niya ay buhay at ito ay katotohanan. Pag Diyos ang may sabi, matutupad at magaganap. Yan ang ibig sabihin nito sa versikulo 1. 2. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 2. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumababa mula sa langit, buhat sa Diyos, na nakahanda na gaya ng isang babaeng ikakasal, na nagayakan para sa kanyang asawa. Sino ito? Ang ating Panginoon na nakahanda nga tayo ay sasalubong sa kanya. Nakahanda ang Diyos sa kanyang pagbabalik. Nga kita rin ay handa rin sa pagsalubong sa ating Panginoon. Yan. Yan ang ibig sabihin dito sa versikulo 2. Na tayo ay sasalubong sa Diyos sa kanyang pagbabalik. Ihanda ang ating sarili na tayo ay sasalubong sa Diyos. 3. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 3. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa trono na nagsasabi, masdan ninyo ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. Siya'y naninirahan kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Ang Diyos mismo ay
makakasama nila at siya'y magiging Diyos nila. Makakasama natin ang Diyos dahil ang Diyos ay tumitira sa bawat isa sa atin. Tayo ay binigyan niya ng banal na espiritu. Kaya ang Diyos ay tumitira sa atin. Ayan ang ibig sabihin nito. Nga ang Diyos nandito sa atin. Dahil ang banal na espiritu ay ibinigay niya sa atin. Kaya tumitira ang Diyos sa kanyang mga anak. Yan. 4. Ito sinasabi dito sa 4. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. At hindi na magkakaroon ng kamatayan. Hindi na rin magkakaroon pa ng pagdadalamhati o ng pagtangis man o ng kirot man, sapagkat ang mga unang bagay ay lumipas na. Hindi na tayo mamamatay. Yan ang sinasabi nila. Wala nang pag-iiyak, wala nang pagtangis. Dahil binago na ng Diyos. Tayo ay babaguhin din ng Diyos. Nga tayo ay hindi na mamamatay kahit kailan. Pangako ng Diyos yan. Pag binago na ng Diyos ang lahat ng bagay, pati tayo ay binago na, hindi na tayo magkakaroon ng kamatayan kahit kailan. Hindi na tayo mamamatay. Hindi na tayo iiyak. Wala na tayong problema. Bakit? Binago na tayo ng Diyos. Ayan. Binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, kaibigan, magsaya tayo dahil sa pangako ng Diyos. Nangako ang Diyos na hindi na tayo mamamatay kahit kailan. Wala nang kamatayan, wala nang pag-iiyak, pagbinago. Ngayon lang ito, nga nandito dito sa mundong ito, mamamatay tayo dahil sa ating mga kasalanan. Kaya ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya mamamatay tayo dito. Lahat ay mamamatay dahil sa kasalanan. Dahil ang kasalanan, ang kabayaran ay kamatayan. Iyan ang ibig sabihin. Pero pag binago na ng Diyos lahat ng bagay, pati langit lupa, tayo wala na tayong kamatayan. Paniwalaan natin ito, mga kapatid, kaibigan, dahil ito ay katotohanan. Ang Diyos ay hindi marunong magsinungaling. Ang salita niya ay buhay at ito ay katotohanan. Pag sinabi niya ay matutupad at magaganap. Nga hindi na tayo mamamatay, hindi na tayo iiyak, wala na tayong problema. Yan. Paniwalaan natin ito dahil ang Diyos ang may sabi. Napakaganda na hindi na tayo makatikim ng kamatayan. Kahit kailan, hindi tayo mamamatay. Dahil kasama na natin ang Diyos. Yan ang ibig sabihin dito. 5. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 5. At sinabi ng nakaupo sa trono, masdan ninyo, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay. Sinabi rin niya, isulat mo, sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay. Totoo ito, tapat at tunay ang salita ng Diyos. Ipasulat ng Diyos dahil ito ay katotohanan. Yan ang sinasabi dito sa versikulo 5. Tapat ang Diyos nga nangako. Pag ang Diyos ay mangako, ay tinutupad ng Diyos.
Hindi tulad ng tao. Pag ang tao ay nangako, may sablay. Pero ang Diyos, pag nangako, tinutupad ng Diyos yan. Itong sinasabi niya, matutupad ito, nga tayo ay wala ng kamatayan. Hindi na tayo mamatay kahit kailan. Dahil ang Diyos ang may sabi. 6. Ito sinasabi dito sa versikulo 6. At sinabi niya sa akin, naganap na ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas. Ang nauuhaw ay aking paiinumin ng walang bayad sa bukal ng tubig ng buhay. Makainom sa tubig sa kinabuhi ang mga magtatagumpay, mga anak na talagang naniniwala sa Diyos. Paiinumin niya ng buhay, tubig sa kinabuhi. Yan ang sinasabi rito. Makakainom ng tubig sa kinabuhi. Pangako ng Diyos ito. Pag tayo ay magtatagumpay, makapunta tayo sa bagong langit, bagong lupa. Paiinumin niyan tayo ng tubig sa kinabuhi. Pag tayo ay naniniwala, pag tayo ay nananalig kay Kristo, pag tayo tumanggap kay Kristo, tiyak, makakainom tayo ng tubig sa kinabuhi. Yan, pangako ng Diyos yan. Paniwalaan natin ito, mga kapatid, kaibigan, dahil ito ay katotohanan. Yan. Painumin tayo ng tubig sa kinabuhi. Ang Diyos ang magpapainom sa atin. 7. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 7. Ang magtatagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito, at ako'y magiging Diyos niya, at siya'y magiging anak ko. Ang Diyos magiging ama natin, tayo magiging anak ng Diyos. Yan ang sinasabi rito. Pag nagtagumpay. Pero pag hindi nagtagumpay, hindi naniniwala, hindi nananalig kay Kristo, kaninong anak yun? Anak ng kaaway ng Diyos. Pero pag tayo ay nananalig at tumanggap kay Kristo, tayo ay nagiging anak ng Diyos. Pero pag hindi naniniwala, hindi tumanggap kay Kristo, anak ng kaaway ng Diyos. Alam na natin kung sino ang kaaway ng Diyos, kahit hindi ko babanggitin. Kaya paniwalaan natin ito, mga kapatid, kaibigan, dahil ito ay katotohanan. Ang Diyos ay hindi marunong magsinungaling. Pag sinabi ng Diyos ay totoo at matutupad at magaganap. Ayan, mga kapatid, kaibigan, anak tayo ng Diyos. Pag tayo ay sumasampalataya sa Kanya, pag tayo ay nananalig sa Kanya, pag tayo ay tumanggap sa Kanya, nagiging anak tayo ng Diyos. Pangalan natin ay nakasulat sa aklat ng buhay. Babalikan ng Diyos ang mga anak niya. Kahit ilang years na namatay yan, kahit 100 years nang namatay, basta anak ka ng Diyos, bubuhayin ka muli ng Diyos at isasama ka niya doon sa Kanyang kaharian. Ayan, pangako ng Diyos yan. Paniwalaan natin ito, mga kapatid, kaibigan, dahil ito ay katotohanan. Tinuturuan tayo ng Diyos. Lahat itinuturo ng Diyos. Kaligtasan, si Kristo ang tagapagligtas. Wala nang iba. Bautismo, tinuturuan tayo. Kautosan, tinuturuan tayo. Ayan. Last verse, 8. Ito sinasabi dito sa versikulo 8. Last verse ito. Ngunit
sa mga duwag, sa mga hindi nananampalataya, mga karumal-dumal, mga mamamatay tao, mga mapakiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling. Ang kanilang bahagi ay sa lawa na nagliliyab sa apoy at asupre, na siyang ikalawang kamatayan. Ayan, mga kapatid, ito ang sinasabi. Lahat dito sinasabi, mga masasama, mamamatay tao, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Yan ang sinasabi rito. Ang bahagi nila ay nagliliyab na apoy at asupre, ang siyang ikalawang kamatayan. Mga kapatid, kaibigan, paniwalaan natin ito dahil may panahon pa. Nga ang sabi dito, ang mga tigsimbag, mga Diyos-Diyosan, ang mga tigsimbag, mga ribulto o larawan o imahin ay itatapon niya sa nagliliyab na apoy at asupre. Mga kapatid, kaibigan, unawain natin ito na mabuti dahil ito ay katotohanan. Huwag magalit dahil ang Diyos ang may sabi nito. Umiwas tayo, mga kapatid, kaibigan, sa mga larawan o ribulto o imahin. Iwasan natin ito dahil ang Diyos ay may sabi. Ang Diyos, pag magsabi, ay totoo. At ang kanyang salita ay buhay, at ito ay katotohanan. Ang Diyos ay hindi marunong magsinungaling. Pag sinabi niya, ay matutupad at magaganap. Iwasan natin, mga kapatid, kaibigan, ang mga ribulto o mga Diyos-Diyosan, mga imahin, mga larawan. Iwasan natin ito. Lumayo tayo nito. Dahil ang Diyos ay may sabi, itatapon niya sa nagliliyab na apoy at asupre. Kaya, pag tayong magalit, mga kapatid, kaibigan, buksan natin ang ating isip, ang ating puso, nga maluwag natin tanggapin itong salita ng Diyos para makaiwas tayo sa parusa ng Diyos. Yan, mga kapatid, kaibigan, narinig niyo ito. Huwag kayong magalit. Ilayo sa inyo ang lahat ng mga Diyos-Diyosan. Ang Diyos may sabi, huwag sumamba sa mga ribulto, mga imahin, mga larawan. Iwasan natin ito para hindi tayo abuti ng parusa ng Diyos. Huwag kayong magalit sa akin, mga kapatid, kaibigan, dahil ako, ginamit lang ako ng Diyos bilang instrumento nga maipahayag ang kanyang salita sa buong mundo para ang tao ay makaiwas. Layuan natin itong mga larawan, mga ribulto o mga imahen. Dahil pag abutin tayo sa kamatayan, ayan na. Ito na mangyayari na. Hintayin natin ang hatol ng Diyos. Basta hindi tayo maniwala, hindi tayo makinig nitong mensahe nito, aabutin talaga. Dahil ang Diyos may sabi, huwag sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ano ba ang Diyos-Diyosan? Mga ribulto, mga larawan, mga imahin. Yan ang ibig sabihin yan. Huwag harap-harap dyan. Dahil ang Diyos ay nagagalit. Itatapon niya sa naglalagablab na apoy at asupre. Ayan ang pangalawang kamatayan. Ayun ang impyerno. Mga kapatid, kaibigan. Kaya umiwas tayo niyan. Samtang tayo makakaiwas pa
samtang tayo'y buhay pa. Pero pag namatay na, di na talaga makaiwas. Dahil wala nang nalalaman. Wala nang pag-asa. Kaya ngayon, narinig natin itong mensahe na to, paniwalaan natin ito. Huwag magalit. Baka magalit kayo, huwag kayong magalit. Dahil ito ay katotohanan. Salita ito ng Diyos. Ang Diyos ang may sabi nito, hindi ako. Ginamit lang ako ng Diyos bilang instrumento nga maipahayag ito sa buong mundo. Para ang tao ay makaiwas, hindi maparusahan ng Diyos. Yan ang ibig sabihin nito, mga kapatid kaibigan. Hanggang dito na lang, kapatid kaibigan. Paki-subscribe na lang sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo na ating Panginoong Tagapagligtas. Maraming salamat po. Tayo na'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa mga salita mo na may napag-aralan ngayong umagang ito. Basahan mo po Panginoon ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng tagapakinig nitong mensahe nito, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo na aming Panginoong Tagapagligtas. Amen.